Magpapahayag ng salita ng Diyos ay si Pastor Freddy Jones. Isang napakagandang araw po sa bawat isa at magandang araw sa iyo, aming dakilang Diyos. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan po at kagalakan na ako'y ang sakit na nasa inyong harapan ngayon. Ngayong ating ipinagdiriwang ang ika-17 taon ng Jesus Christ Agape Church sa pangunguna ng ating mahal na Pastora Sally G. Chavez. Gayon din sa ika-45 anibersaryo ng Agape Assembly of Jesus Christ Mission Incorporated or AAGCMI. So mga kapatid, napakabilis ng taon. Napakabilis lumipas ng panahon. May gagawin pa pero ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, ng ating dakilang Diyos ay pananatiling nandirito, nananatiling para sa atin. Mga kapatid, ang atin pong pagbulay-bulayan ngayong mga salita ay ating kukunin. So maiksi lamang ito, siguro mga 3 oras. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 1, verses 1, ang haba, verses 3 up to 6. Tatlo lang po yan. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Mga taga-Pilipos, chapter 1, verse 3 to 6. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Tuwing pinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap na magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y iyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ang dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Noong ika-17, Panginoon, ang aming anibersaryo na simbahan ito, Panginoon, sa tulong ng pag-guide, pag-mentor ng tagapanguna sa buhay ni Dr. Pastora E.G. Chavez. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay, O Diyos. Although hindi lahat ng bagay, ay mayroong mga bagay na hindi gaano maganda, pero Panginoon, salamat. Kami po ay nanatiling nakatayo, Panginoon, naging matatag, naging daan yun, Panginoon, kung bakit kami nandito. In other words, kami po ay napatatag nito. Panginoon, kayo po, Panginoon, mag-open our heart, spiritual heart, ang aming mga tenga, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, kung ano bang mensahe, Panginoon, na ang inyong ihatid ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, mahayag ng ayos, Panginoon. Alam ko, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Ang aking kaalaman ay hindi sapat. Kulang ako sa kaalaman. Pero, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran, O Diyos. At dalagin ko, Panginoon, na may salita mo lamang ang tanging mahayag sa mga oras na ito, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming kapatiran sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Kayo po, patuloy, Panginoon, ang magtimon sa kanilang mga buhay, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa buong mundo, nagdiriwang ng Mother's Day, nagdiriwang ngayon ng araw ng linggo na para sa iyo, Panginoon, ng araw ng kapahingahan, O Diyos. Pagpalain ko rin po ang pangalan, Panginoon. Sa iyo po ang karangalan, kadakilaan, ngayon ang mga kapatid, ang ating ginawa kanina ay puro pasalamat, katulad ni Pablo. Gayon din sa aklat ng mga Efeso na chapter 5 verse 20, ganito po ang sabi: lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi raw tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa lahat. Maganda man ito? Hindi gaanong kaganda. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. And verse 3 sa ating main verse, mga Pilipos chapter 1 verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ang mga salitang ito ni Pablo ay hindi lamang sa mga taga-Pilipay o mga taga-Pilipos. Gayon din naman sa atin, mga taga-Philippines, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpapasalamat bilang isang grupo niya sa mga taga-Pilipos
kundi bilang individual na may kanyang-kanyang karanasan at pakikibaka. Mga kapatid, sa ating simbahan, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili, gaano ba natin binibigyang halaga ang bawat isa? Nakita ba natin ang kanilang mga pangangailangan? Higit sa lahat, naririnig ba natin ang kanilang mga tinig? Sa pamilya, napakaganda talaga. Sa lahat ng uri ng relationship, napakahalaga na tinatawag na communication. Ang communication po ay hindi one way. Two way po yan. Magsasalita ka, and then papakinggan kita. Yun po ang tinatawag na communication. Pag wala noon, patay ang ponjay. Tandaan nyo mga kapatid, ang bawat isa ay mahalaga sa Diyos, ang bawat isa ay mahalaga sa katawan ni Kristo. Amen po ba? In verse 4, sabi ni Pablo, tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Mga kapatid, dapat din tayong magalak. Katulad ni Pablo, ang sulat niya sa mga aklat ng taga-Pilipos ay tinatawag na prisoner's letter. No? Kasama ito, aklat ng Kolosas. Ang mahalaga doon mga kapatid, yung kagalakan na sa puso ni Pablo habang kanyang sinusulat ang sulat na ito na siya ay nakabilanggo. Nakakalungkot isipin sa ating mga buhay. Tayo ba'y nagagalak? Konting problema lang, financially, doon tayo madalas inaatake. Kulang salat sa pera, ayaw nang pumunta sa church kasi salat sa pera. Nakakalungkot isipin. Makarinig ng kunting salita, sabi ng Biblia, aray ko, brother Fred, ang sakit naman. Nagtatampo na, ayaw na, nandoon nag-fly-fly sa iba. Mga kapatid, si Pablo po ay nagagalak habang siya ay nabilanggo. Imagine niyo kaya, kung kayo kaya ay nabilanggo, kung kayo ang lumagay sa katayuan ni Pablo, magagawa niyo kayang nagagalak? Sa kabila ng inyong pagkakulong? Magagalak pa kayo? Parang napakahirap. Ako, pag sinabing nagagalak ako, sasabihin ko, yes, kasi wala kang problema. Pero tingnan natin si Pablo, isang bilanggo na sumulat na ito sa mga taga-Pilipay, ngayon na mga taga-Philippines, sa ating lahat, sa mga lingkod ng Diyos. Wala tayong magagawa. Sabi ni Pablo, magalak kayo. Isa pa sa ipinapagpasalamat ni Pablo na dapat din nating ipinagpapasalamat. Verse 5, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Mga kapatid ko sa Panginoon, tingnan nyo ang inyong kapatiran, ang inyong katabi. Tingnan nyo po. Sabihin nyo po, salamat sa Diyos. Dahil sa pakikiisa mo, kapatid. Salamat sa Diyos dahil sa inyong pakikipagtulungan mula nang tanggapin ninyo. Mula pa nung umpisa, si Kristo magpasa hanggang ngayon. Mga kapatid, ang salitang pakikipagtulungan, ayon sa orihinal na salitang Griego, ito ay koinonia. Koinonia, parang gano'n. Hindi lamang ito, ang salitang ito, hindi lamang simpleng sama-sama, punta tayo roon. Hindi lang yung gano'n na, sige, sama-sama, kaisa kami dyan, Brother Fred, sa gawain yan para kay Kristo. Ito ay malalim na ugnayan, malalim. Hindi lang simpleng pakikiisa, kundi sharing ng pananampalataya sa mga biyaya, pagpapala sa isang kapatid. Marami na tayo natakil about pakikipagkapwa. Paano ba tumulong? Hindi lamang dito. Siyempre, number 1, dito. Di po ba? Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, paano ba natin mapapalawak
ang ating tinatawag na koinonia, yung malalim na samahan, malalim na pakikipag-ugnayan para kay Kristo, malalim na pananampalataya para kay Kristo. Nang sa ganon ay marami pa tayong mahikayat na mga taong nasa labas at madala dito sa paanan ng ating Panginoon. That is a big question. Paano pa natin mapalawak ang ating koinonia, ang ating pakikisama sa bawat isa para sa ikalalago ng ating nakalungkot isipin. Kung tingnan natin ang ating paligid, tayo po ay 17 taon na. Sa ibang church, di ko nasabi yung kinukumpara. So marami ng head, and then yung mga branches baga, anak-anak. Although ginagawa, hindi ko lang alam kung ongoing pa rin sa ating Commonwealth, JECA Commonwealth, Manggahan. Pero mga kapatid, di ba, paano ba natin mapalalim pa ang ating ugnayan? Paano natin mapalalim ang ating pagmamahalan? Number 1 kasi yan, pagmamahalan Makita ng mga tao. Noong unang panahon, iba noon. Hanap ng mga tao si Kristo. Si Kristo ang kayang bumuhay ng patay. Ngayon, inalis na yon. Kasi naglilingkod ka lang ba para magbuhay ng patay? Naglingkod ka lang ba para pagpalain ka? Di ko sinasabing ayaw natin sa pagpapala. Ang sabi ng ating Panginoon, Hebreo 13:5, hindi kita pababayaan o iiwan man. Nga kapatid, paano natin mapalawak ang ating pagkipagtulungan upang mas marami pang maabot o mabahaginan, masiran na magandang balita ng ating Panginoon. Verse 6. Pilipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Mga kapatid, ang Diyos po ang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo. Kung ano man ang ginagawa mo dito, tayo ay iisang katawan, di ba? Ang ating Panginoong Diyos ang ulo. Tayo ay tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Alam niyo naman, basta yung bahagi. Sabi nga ni Sis Grace, may mata, may ilong. Hindi ikaw mata, hindi ikaw ilong, at hindi ikaw ang lubot daw. Kasi may kanya-kanyang function. Pero tayong lahat ay iisa sa ating Panginoon. Ganun pa man, mga kapatid, hindi mo nagagawa yan dahil ginusto mo. Hindi mo nagagawa yan dahil kaya mo. Dahil po yan sa Diyos. Simula nang ikaw ay tawagin at simula nang tanggapin mo ang ating Panginoon. Katulad ni Dr. Arceli, 45 years, Assembly of Agape, Jesus Christ. Mission Incorporated. Ang Diyos ang nagpasimula sa mga buting gawa sa ating mga buhay. Siya rin ang magtatapos ayon sa verse 6. Mga kapatid, ang ating anibersaryo ay isang paalala na tayo ay bahagi na isang plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Ang tubusin ang buong sangkatauhan. Sama ba kayo? Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, naway hindi tayo tumingin sa nakaraang mga bagay, katulad na ginawa natin kanina. Salamat sa mga nagdaang panahon. Salamat sa mga nagdaang araw, Panginoon, na kami ay inyong binless. Kami ay nanatiling nakatayo dahil sa inyo. Kundi mga kapatid, tayo din ay tumingin sa hinaharap, sa future. Huwag niyo tinanang yung harap. Hindi yan perfecto. Tingin tayo sa ating Panginoon lamang. Paano tayo tumingin sa ating hinaharap na merong dedikasyon? Wala, paulit-ulit ang buhay. Hindi natin napapansin, tayo tumatanda lang. Ganun pa rin. Mga kapatid, palalimin natin.
Palalimin pa natin ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Palakasin natin ang ating pagipagtulungan para ipalaganap ang Ebanghelyo. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, Siya ang nag-umpisa. Siya ang gagawa. Siya ang tatapos. Hindi ikaw ang may gawa niyan, kapatid. Dito, hindi ko kalooban to. Sa bawat isang narito ngayon, hindi yan. Hindi aksidente na ating nalaman ang talatang ito na tanging Diyos ang nag-umpisa. Buhat na tanggapin mo ang Diyos, si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Tuloy-tuloy lang ang ating paglilingkod. Diyos ang tatapos. Mga kapatid, ang ating anibersaryo ay isang bagong simula. Isang pagkakataon na muli italaga natin ang ating mga sarili para sa ating kapwa mananampalataya, kapwa tao na sa labas. Higit sa lahat, muli italaga natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, tayo ay bayang manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Muli, sa 17 taong nakatayo ang aming simbahan, Panginoon, Jesus Christ Agape Church. Ganon din sa 45 taong anibersaryo ng Agape Assembly of Jesus Christ Mission Incorporated. Thank you, Lord God. Panginoon, sa darating pang taon, Panginoon, patalagin niyo kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng isang espiritu, Panginoon. Sumasampalataya, Panginoon, sa inyo na kayo lamang, O Diyos. Kayo ang nag-uumpisa. Kayo ang gagawa, Panginoon. Kayo ang magtatapos hanggang dumating ang aming dakilang Diyos. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, dinudulog namin sa iyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, kayo po ang mamuna. Alam namin, Panginoon, as long as kami nakatayo sa lupang ito, ang hirap kung wala kayo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa iyo lamang kami umaasa. Aming dakilang Diyos. Thank you. Salamat sa mga bagay, nakaraang bagay. At salamat sa mga bagay na darating pa. Wala kami ibang Diyos na sasambahin. Ikaw lamang ang aming Panginoon, dakilang Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Kristo. Gayon na rin sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Sa iyo po ang kadakilaan, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Mapagpalang araw, muli, happy anniversary po sa ating lahat. Minsan pa,